Praise the Lord, and mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. And we're taking a break mga kapatid doon sa aklat ng Ecclesiastes, and right now I'd like to invite everyone to open their Bible in the book of Revelation, and this time we're gonna go to chapter 4, Revelation chapter 4 verses 1 to 3. Chapter 4 verses 1 to 3. By the way, the book of Revelation, mga kapatid, is a revelation not of John, no? It is a revelation of the Lord Jesus Christ. At ibinigay ito kay John para ihayag niya kung ano yung mangyayari sa hinaharap. And there will be a future event that will unfold concerning the victory of the great King of Kings and the Lord of Lords, the Lord Jesus Christ, no? So sa pasimula ng kanyang sinulat, sinabi ni Juan na ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay nalalapit na, verse 7 in chapter 1. Ito ay tumutukoy sa last day kung saan darating finally ang Alpha and Omega, or the Almighty God, in Revelations 1 verse 8, no? At inilarawan ni John how he received the vision. Nangyari ito when? It was on the Lord's Day ito nangyari, at doon sa Isle of Patmos. Hindi siya doon nag-missionary sa Isle of Patmos, mga kapatid. Rather, ipinatapon siya doon, no? Because that's a penal colony, itong isla ng Patmos. Now, may ipinapakita na vision si John, ang Panginoon kay John doon during the Lord's Day. And that vision na nakita niya yung 7 churches, no, symbolized by the 7 lampstands o 7 gintong kandelero. And in the midst of them, nakita niya ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo who stood in the midst of the 7 golden lampstand. Now, in verse 19 sa chapter 1, inutusan si John na isulat niya kung ano ang nakita niya. Okay? So, what he sees, he's going to write. In other words, kung ano mang mga simbolismo na ma-encounter natin dito sa Book of Revelation, sa aklat na ito, hindi po ito interpretation ni John about the symbolism, no? Hindi rin ito literal. Hindi rin ito chronological events na magkasunod ang mga chapters dito sa Book of Revelation. Ito ay serye ng mga vision, okay? Na ipinapakita ni John para sa kanyang bayan. Why we are preaching the Book of Revelation? Because only in this book nakasulat dito na blessed is he who reads the words that is in this prophecy. So ito yung vision concerning sa things na mangyayari sa hinaharap. And we're gonna reach that when we go to the 7 seals. But before that, babasahin natin itong verses 1 to 3. After this, I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I had heard speaking to me like a trumpet said, "Come up here, and I will show you what must take place after this." Verse 2, at once I was in the Spirit, and behold, a throne stood in heaven, with one seated on the throne. And he who sat there had the appearance of jasper and carnelian, and around the throne was a rainbow that had the appearance of emerald. What a wonderful symbolism and imagery. Let's go to the Lord in prayer. Our great King of Kings, our Lord of Lords, to you we come in the throne of your grace, Lord, thanking you of the gospel of what Jesus Christ has done for us. He made us accepted in your throne. He made us accepted to fellowship with you, O King. We were sinners, we were unworthy, like Mephibosheth before David, but Lord, you have accepted us in your royal throne, and you've given us the privilege to worship you. As you have spoken to John, as you have
used John in the day of the Lord and showed this vision, may you also, Lord, O King of Kings, illumine our mind in this Lord's day so that your people may see the wondrous things out of your law and worship you, Lord, for what you are, for who you are. To you we exalt, Lord. You alone we exalt in this Lord's day. In Jesus' name, amen. By the way, 2 weeks ago, no, siguro a lot of you are familiar sa nangyayari sa NBA. This is common illustration ng ating mahal na pastor, no? Mga sports. And I'd like to use that same, no? Nakabasa ako sa newsfeed na kung naglalaro lang daw itong si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers at kung hindi lang daw ito na-injured, maaaring naging iba ang resulta ng kanilang laro, no? Posible daw na natalo nila itong Oklahoma City Thunder. Kaso na-injured si Doncic, no? So what happened is parang nanghina itong Lakers. Dahil wala na sa kanilang, yung isa sa mga ace player nila, no? Nawalan sila ng control at the end, overwhelmed sila sa lakas at husay ng mga batang players ng Oklahoma City Thunder. Now, itong pagkabalisa ng Lakers, no, or itong pagkawalan ng control, no, this is also things that is no different sa buhay nating mga Kristiyano. May mga pagkakataon tayo na tila nawawalan tayo ng control, no? We lose control, nawawalan tayo ng pag-asa, na overwhelm tayo sa mga mabibigat na sirkumstansya na kinakaharap natin sa buhay na ito. Posible rin na itong mga 7 churches dito sa Book of Revelation, mayroon din silang kinakaharap, no? And truth be told, ang mga painful events at matinding pagsubok na kanilang kinakaharap nitong 7 churches, because this was in the time of the great persecution, maaaring nagpalabo ng kanilang mata, ng kanilang pananampalataya, at in the end, pansamantala nilang nakalimutan na ang Diyos ay nakaupo sa trono at nananatiling naghahari at may ganap na kontrol sa lahat ng pangyayari. Ang main message natin for this afternoon is this: ang Diyos na naghahari sa trono ng langit, ang nagbibigay pag-asa sa gitna ng lahat ng kaguluhan sa mundo, at siyang katiyakan ng kaligtasan ng kanyang bayan. Ang Diyos na naghahari sa trono ng langit ang nagbibigay pag-asa sa gitna ng lahat ng kaguluhan at siyang katiyakan ng kaligtasan ng kanyang bayan. So titingnan natin dalawang bagay. Una, titingnan natin kung anong nakita ni John, right? The throne of God, ang trono ng Diyos. Ito'y katiyakan ng pag-asa sa gitna ng mga kaguluhan. At number 2, nakita din niya yung nakaupo sa trono. Ito'y katiyakan ng kaligtasan ng kanyang bayan. So just a recap, no? Siguro in the previous series that you had sa Book of Revelation, nakita ninyo, napag-aralan ninyo itong 7 churches. I believe one of our brothers have preached the 7 churches before, no? And these 7 churches, before we go to chapter 4, nagpa-function ito na symbol sa lahat ng churches sa buong kasaysayan. Itong 7 churches na ito, although literal na may 7 churches sa Asia Minor, but they function also as a symbol sa mga churches na mangyayari sa hinaharap, no? May iglesia talaga na kagaya ng Ephesus na mayaman sa ministry, marami silang mga ministry, pero abandonado nila ang gospel sa kanilang life as a church. No? May mga churches na kagaya ng Smyrna na napakatindi ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, mga persecution. So maybe this is some churches sa mga lugar na delikado, mga kapatid, no? May iglesia na parang Pergamum na situated around by cultic religion. Dito sa atin, wala masyadong kulto, no? But there are other churches whose concerns is related to false teachings, no? At meron din mga churches na parang may mga pastora na naglilid sa mga
elders kagaya ni Jezebel, no? We see that in other churches. May churches na kagaya ng Sardes na naghihingalo na itong iglesyang ito, no? Malapit na itong mamatay sa espiritual na aspeto. At may churches na kagaya ng Philadelphia na parang sinagoga ni Satanas. Sila yung nagpe-persecute sa mga believers na nasa iglesia. At lastly, itong pinaka-worst na church, meron dong iglesia ng Laodicea na lukewarm, na maligamgam na church, no? Half-hearted, walang tunay na deep zeal and devotion para sa Diyos at sa Ebanghelyo. They are just lukewarm, malamig-init or maligamgam na iglesia. Now, itong first vision na nakita ni John concerning the 7 churches, it is within the earthly dimension, right? Nasa earth ito na vision. Patungkol sa 7 iglesia. Now, here in chapter 4, we're hearing chapter 4, God enables John to see something in heaven, no? To see a heavenly vision. During sa time ni John, persecuted ang mga Kristiyano, right, on earth. May mga evil rulers and kings na naghari-harian sa lupa to whom the people submit, revere, and give their praise to God. Napaka-chaotic. Ito yung moment sa kasaysayan, mga kapatid, no? If you read the book of the martyrs, makikita nyo na itong era na ito, no? 70 to 95 AD, whether which is the correct dating, both of that years, napaka-chaotic, disorderly, and gloomy na nangyayari sa lupa. And bagamat ito ang nangyayari sa lupa, no? Sa mga Greek mythology, if merong mga ganyang chaotic na nangyayari sa lupa, ang mga Diyos-Diyosa nila is nababahala, natatakot. Ano kayang dapat natin gawin para ma-prevent natin itong chaos na nangyayari, right? But John was able to see a glimpse of what happened there in heaven in the face of this great chaos na nangyayari dito sa lupa, no? Ipinakita kay John there in heaven. There is a throne stood in heaven. May tronong nakatayo doon sa langit. Ipinakita sa kanya kung sino talaga ang tunay na naghahari sa buong sansinukob. I think that is the very point of the vision of this one in chapter 4. Napaka-significant ng connection nito sa spiritual warfare in the church militant. So merong church triumphant, yun na yung nasa langit, namatay na ng mga believers. They are the church triumphant. But there's also a church dito sa lupa, which is the church militant. And in this time, nasa great warfare and battle ito, mga kapatid, no? So first, titingnan natin, beholding the throne in heaven. So, sabi dito, after this, I looked, pagkatapos niyang makita yung vision about the 7 churches, I looked and behold, no? A door standing open in heaven. No? Hindi ito door standing open in heaven para pupunta ka sa langit, no? The door was open because there's a revelation na ibibigay sa Diyos. There's a vision that is going to show to John dito, mga kapatid, no? At sabi dito, and the first voice which I had heard speaking to me like a trumpet. Yung boses daw na napakinggan ni John, parang tunog ng trompeta. Na the most probable speaker dito, mga kapatid, no, which a lot of commentators agreed, it is possible that the one who invited John here to enter the open door of heaven is Jesus himself, because the voice of Jesus is described as being like a trumpet in chapter 1 verse 10, right? Dinescribe ang boses ni Jesus as like a trumpet. Now, important to note, Christ shows John what will unfold in the future. Sabi niya, I will show you what must, take note of that word, what must take place, no?
John was invited to come into the dwelling place of God, the kingdom of heaven. Inilarawan ng mga bagay na mangyayari. Itong mga bagay daw na mangyayari in the future are something that must take place or necessary na mangyayari. Ipinapahiwatig nito na ang mga pangyayaring magaganap ay hindi po ito random na mangyayari or things that will surprise God. Hindi niya sinabi things that may come to pass, but it says things that must take place, right? Implying na ang pangyayari may tagatakda ng mga events na mangyayari at siya yung nakaupo sa trono na nakita ni John, mga kapatid. And in verse 2, at once I was in the Spirit. No? That's what happens when there is a special revelation to you. No? The working of the Spirit is in him, and he behold, a throne stood in heaven with which one seated on the throne. So anong purpose when he says, behold? We are invited by John to also behold the throne that he see. The throne represents ang paghahari ng Diyos, no? That is a metonymy. A throne represents pagkahari, mga kapatid. So God desires, what is he trying to say here? Gusto ng Diyos, no? That everything we see in the world, whether it be chaotic, victory, and everything na nakikita natin in this life should be seen according to the lens of the kingship of God. Na itong mga events na nangyayari ng ito ay nangyayari dahil sa paghahari ng nasa trono doon sa langit. In Psalms chapter 2 verses 1 verse 4, sinabi dito ng mga kings, no, the heathen, no? Ba't nagbabalak, naghihimagsik ang mga bansa? Sa sabwatan nilang ito'y anong kanilang mapapala? Mga hari ng lupa nagkasundo. So itong mga kings of the earth, they're trying to cut the bonds na hindi sila magpapakontrol sa king of all the earth. But all their rebellion against the King of Kings will be found futile. Why? Sabi dito, dudurugin, verse 9, dudurugin mo sila ng tungkod ng bakal, tulad ng palayok, sila'y magkakabasag-basag, kaya't magpakatalino kayo, mga hari sa mundo. Magpakatalino kayo. Ang babalang ito'y unawain ninyo, paglingkuran nyo si Yahweh ng may takot at paggalang. Sa paanan ng kanyang anak, yumukod kayo't magparangal, baka magalit siya bigla't kayo'y parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kandungan. Ipinapakita din sa vision ni Daniel na despite sa napakaraming nakakatakot na imahe, that four living creatures, no, ng kanyang visions about the reign of the four beasts, but Daniel saw the Ancient of Days sitting on the throne, no? Despite sa mga nakakatakot na nangyari sa mundo, nakita ng propeta Daniel ang paghahari ng Ancient of Days. Itong paghahari ng Diyos sa langit, ito ang sentro at pinagmulan ng mga pangyayaring nagaganap sa bawat lugar at bawat sulok ng sansinukob. Para siyang nasa solar system, is in between, empowering, sustaining, upholding every event, every moment that pass. Nothing, no event is actualized without the agreement or without the decree of the one who sits on the throne. In Max Donner, in his great commentary, sinabi niya dito, here is the spiritual center of the universe around which everything revolves. Walang sidetrack from their axis, no? Lahat nagre-revolve dito sa sentro ng universo, ang trono ng Diyos, mga kapatid, no?
around which everything revolves, we need to understand that the universe is theocentric. God-centered ang universe natin. From the throne, God controls everything that occurs in both the physical and spiritual realm. Saklaw lahat sa soberanong pagkontrol at pag-orchestrate ng lahat ng event ng hari sa lahat ng hari. And if you are in a great persecution like this, no? When you were in the time of John, nasa time kayo ng era na grabe ang persecution, if you hear this vision, it will become a comfort for you. There are many things in life, no, that we are not in control, mga kapatid. And most of the times, we think that these things, itong mga bagay na ito, are reigning over us, and we are powerless subject of its dominion. May mga time na may mga circumstances sa buhay natin na hindi natin control, na we feel that powerless tayo na imaniobra ito, and these things are controlling on us. Sa case ng early church, ang mga persecution sa kanilang natatanggap at ang mga false teachers na nag-spread ng mga maling katuruan sa iglesia, nagpapahina sa kanilang pananampalataya. The fear of being attacked or killed while they are worshiping God, if you are there, magpapadiminish ito ng strength mo, no? Ang determination mo na sasamba sa Diyos, baka patayin tayo, baka merong biglang nakakaantabay sa atin habang pupunta tayo sa church. That is their worries in their time. But we're living in a different world right now, right? Hindi man persecution tayo ang ina-experience natin ngayon, meron din tayo mga worries pa din. Meron tayo mga kinakaharap na nagbibigay sa atin ng pangamba, even until now, dahil inheritor itong mundo at ang mga tao sa sumpa ng kasalanan ni Adan, nagkaroon ng marami sa atin ng mga depekto that is expected dahil nabubuhay tayo as fallen creatures, and we're living in a fallen world. Samot-saring mga factors, mga salik, no? Sa buhay natin, pwedeng ang magbibigay sa atin ng worry na parang kinukontrol tayo. Pwede itong financial instability, or probably you lost a job. Nawalan ka ng trabaho, naging anxious ka, ano kayang gagawin ko? Saan ako pupunta ngayon, no? Na-worry ka about sa iyong future, and you feel no longer in control about it, right? The worries we form in our mind seems to control and reigning over us. Or possible din na nagtatrabaho ka, you're still working, but you're working sa napaka-toxic na environment na nag-contribute sa iyo ng matinding stress, no? Sa pag-uwi mo sa bahay, dahil sa napakaraming demands sa iyo, and eventually nagpapahina ito sa iyo at maging sa iyong pananampalataya. You want some escape, but you feel like you're being imprisoned and being rained upon by these things. Probably merong family conflict in your house together with the unbelievers, ng mga family relatives, na ill-functioning sa kanilang mga roles, ay palaging merong pag-aaway sa loob ng bahay, na parang hindi ka makahanap ng peace. Napakagulo ng buhay mo at napakagulo ng mundo. Ang daming demands, daming expectation, no? Na parang napaka-perpetual ng chaos na nangyayari. And all these things, pwede mo, itong mga negative things na nangyayari, no? Pwede mo siya ma-interpret incorrectly, mga kapatid. If you highlight and focus on it and forget about that there is someone who reigns on the throne, who is in charge of every minute details na nangyayari sa mundo. If you highlight on them, it will do damage sa iyo. Pero sa lahat ng mga circumstansyang ito na nagnanais kontrolin ka at bigyan ka ng kabigatan, napaka-chaotic ng mundo na iyong ginagalawan, pero
may comfort tayong mga Kristiyano, mga kapatid, no? Kasi may araw tayo na tayo makapagpahinga from the chaotic world, no? At doon natin kikilalanin din kung sino yung tunay na hari. May Lord's Day na nagko-call sa atin to worship. Nagpapaalala sa atin kung sino ang tunay na hari sa lahat ng hari. Kailangan mo ang church dito sa uri ng mundo na ating ginagalawan, kailangan mo ma-remind na may makapangyarihang hari ang buong sansinukob na nagtakda na siyang sa lahat ng mga bagay. Kaya itong panawagan ng Diyos sa iyo, no? Tumingin ka sa tunay na nakaupo sa trono, ang Diyos na hari, no? Sa sansinukob. At itong hari na ito ay hindi hari na walang affection sa iyo. Ito ang hari na nagmamahal sa iyo at nagpadala ng kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa iyong katubusan. Now, if your God is a God who is willing to give His Son, who is willing to give His life for you, do you honestly think that He will forsake you? Do you think He will do it for you? Do you think He is not aware sa lahat ng nangyayari sa buhay mo? May episode ba sa buhay mo na di niya alam? He knows every episode of your life. So have hope in this King, because He's not just a glorious King. This is a saving King and a loving King and a powerful King over all things. I'll just do this quickly. So number 2, we saw the throne, right? Pinakita sa atin ni John, behold, the throne stood in heaven. But number 2, let's look at the one who sits on the throne. In verse 3, and He who sat there had the appearance of jasper and carnelian, sardones, right? Carnelian, and around the throne was a rainbow that had an appearance of an emerald. Now, ang imahe na nakita ni John, right? Here, sa kanyang vision, para daw itong batong jasper. Makikita natin sa Revelation 21 verse 11 na may katangian itong jasper stone na napaka-clear kagaya ng crystal. Hindi ito parang modern jasper stone. Ibang-iba yon, no? Opaque na ngayon yung jasper stone, but the modern jasper, it is a transparent, so clear as crystal. Ang ancient jasper, no? Jasper stone, mga kapatid. So anong sinisimbolo nitong napakaliwanag, napaka-clear na imaheng ito? Itong clear as crystal imagery ay tumutukoy, mga kapatid, sa purity and holiness ng nakaupo sa trono. That the one who sits on the throne has no certain blemish or let alone any form of imperfections. This one who sits on the throne is a perfect and pure and holy God. But not only that, sinasabi din sa text, no? Hindi lang daw siya parang jasper, carnelian, no? Or sardes, no? That's from the original Greek, sardios, no? Which, according to commentators, ang itsura daw nitong carnelian, para daw itong blood red. Yung pagkapula niya parang dugo, mga kapatid. So, kagaya siya ng parang ruby stone, mga kapatid. Itong carnelian stone. So, anong sinisimbolo nito? Commentators agreed, many of them, no? Agreed, and I also agree that this stone represents wrath, no? And holiness. Ang makita dito, the wrath and judgment. So, taken both together, itong dalawang simbolo na ito, dalawang picture na ito, I understand this is a difficult chapter sa Bible, no? Because it's symbolism. Pero if you're going to put together this symbolism, what you have, what you see in the throne is the holiness of God and the wrath of God. The judgment and wrath of God, because He is pure, mga kapatid, no?
Pero itong problema, but if that's the only thing that John sees, mga kapatid, in the throne of God, magbibigay ito ng pagkatakot sa atin. Bakit? Makasalanan tayo. We are not as pure as He is. Matatakot tayo. How can a sinner approach a holy and wrathful God against sin? But here's the thing. John sees another thing. Aside from that symbol na pure and judgment, nakikita natin dito yung wrath of God, meron siyang isang bagay na nakita. And around the throne, verse 3, was a rainbow that had the appearance of an emerald. And that right there is our comfort. He saw a rainbow around the throne, mga kapatid, that looks like the emerald. So the rainbow, if you're aware sa panahon ni Noah, mga kapatid, right? Ang rainbow na tinutukoy dito, covenant sign ito ng Diyos, right? Simbolo ito that the judgment is already over and is not going to judge the earth anymore with another flood. Judgment is over. It's a covenant sign. Pangako yun ng Diyos, no? And what is the color of this? And he saw that the rainbow was like emerald or green. Green itong emerald, mga kapatid. And commonly, nung inaral ko to, ano kayang meaning ng green? Ang ibig sabihin ng kulay green ay buhay. Buhay. Or life. Just like the green pastures in Psalms 23, it's always associated in the Bible as life. So what John actually saw in the throne is, yes, He is a holy, an avenging God, but this God is a covenant keeper and the one who gives life. Yan po ang complete picture ng nakita natin dito sa trono. And that's why, point dito, the God who sits in the throne is a holy God who is faithful to His covenant. Kaya in Deuteronomy chapter 7:9, know therefore that the Lord your God, anong description sa Old Testament, is a faithful God who keeps covenant. If I would be asked, if I could describe the God of the Bible in a few phrases, although imperfect, kung papiliin ako ng description sa Diyos, sa nabasa ko, sa na-meditate ko sa Bible, this is the God that comes into my mind. The God of the Bible is a covenant-keeping God. He's a faithful covenant keeper. All throughout the Bible, Genesis, from His promises, unti-unti niyang pinufulfill yun, mga kapatid, and not one of His promises He failed. In Nehemiah 1:5, O Lord God of heaven, the great and awesome God who keeps covenant, right? That's the description. And steadfast love, faithful siya sa kanyang tipan. Kaya kung may mapangako ka sa scripture na mabasa na para sa atin, umasa ka doon sa pangakong yun. Kasi never a time in the life sa mga Old Testament na meron siyang pangako na hindi niya sinunod. Joshua says, not a single promise that he made to our fathers that he failed. Everything he fulfilled. And even if it cost him to give his son for our lives, for our salvation, his son died a real death. His son died before the wrath of God. But because He's a promise-keeping God, He gave His Son for us. That's the strongest proof, mga kapatid, dito sa Diyos na ito. Kaya kung may kinakausap tayo dito na hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, we encourage you to look by faith sa trono ng Diyos. You're a sinner, and you're scared because God is pure and God is avenging. But look also in His promise of life
to those who believe in Him. If I am the only one who's promising you, for sure, hindi ka maka-rely sa pangako ko. If may ibang tao nangangako sa'yo, be sure na pwede kang hindi mag-rely doon. Pero ang nangako sa Bible sa atin is the greatest being na wala kahit isang pangako na hindi niya tinupad. Kaya ngayon, I challenge you, if you're listening here, kung ilang beses ka nang pumunta sa church, hindi ka pa rin nagtiwala sa Panginoong Jesucristo, when are you going to believe? Believe now! Kasi itong Diyos na ito, itong Kristo na ito, faithful siya sa kanyang pangako. Kaya lumapit ka't magsisi sa iyong kasalanan, ang hari ng buong universo ay tapat sa kanyang pangako. Don't ever dare make a mistake to be on the side of the enemy, of the King of Kings, because one day those who rebel against the Lord will say, rocks fall on us, because we don't want to see the coming wrath of God. First time mangyayari na ma-display ng Diyos ang kanyang galit at puot sa nagre-reject sa kanyang anak na kanyang binigay. Kaya magtiwala at magsisi. Challenge sa mga mananampalataya, take comfort sa Diyos na hindi kanya pababayaan. He is the God who is faithful to keep His promise. Pinatunayan niya ito kay Jesucristo. Dinanas niya ang lahat ng hirap, judgment, dahil tinupad niya ang kanyang pangako sa kanyang bayan. God also makes His promise. Tandaan mo ito, church, no? He makes also His promise that He will keep you at sasamahan kanya until the end. At hindi kanya pababayaan. If He did not forsake you there in the cross, He will not forsake you now. Now that He is sitting on the throne in the heaven, above everything else. So conclusion, in every circumstance na nangyayari sa buhay natin, both good, even victory, no? Even bad things na nangyayari sa buhay natin, remember the vision of John. Behold the throne. Kung dadaan ka sa matinding worries and in excessive doubts, naging anxious ka sa maraming bagay na hindi mo naintindihan, isang bagay na wag mong kalimutan, walang moment sa buhay mo na hindi saklaw ng kanyang paghahari. At nangyayari yan para sa iyong ikabubuti. No? That's how good. Ang Diyos, ang sentro ng lahat ng elemento sa buong sansinukob, may naghahari sa buong mundo, ang kanyang tagapaglikha. Nawa ikaw tayo ay patuloy sa pagsamba at pagkilala sa haring ito. Pero hindi lang tayo lalapit sa haring ito, sasamba dahil may takot tayo sa Kanya. Sasamba tayo at yuyuko sa Kanya. Kilalanin siya dahil siya din ay Diyos na lubos na umiibig sa atin at alay sa kanyang buhay para sa ating kaligtasan. What a God of the gospel. Let's pray to the Lord. Our Father, Lord in heaven, salamat Panginoon sa iyong mensahe na iyong pinarating sa iyong iglesia. Napaka-faithless namin, Panginoon, sa maraming bagay. May mga circumstansya sa aming buhay na kami nababalisa, nangangamba. Nakakalimutan namin, Panginoon, na Ikaw ang hari sa buong universo. That you are our King, and it should give us comfort sapagkat lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo ay dahil ito sa iyong decree, sa iyong mabuting decree para sa amin, para sa ikabubuti namin. Salamat na may ganito kami na Diyos na umiibig at nagmamahal sa amin, both sa providensya at sa pagligtas sa amin. Purihin ka aming Panginoon sa ngalan ni Jesus. Amen.